Hello Kathden fans! Kathden lang ang super bagay talaga. Nagkita ba ang Kathniel or si Sir Daniel Padilla kagabi mga kasembreros? Si Sir Alden nagpagawa na ng kanyang Christmas decor posted by Ken Creative Designs. Yan at marami pang items mga kasembreros. Unahin ko ito, marami kasi ang nag-iisip or nag-speculate kung nagkita ba ang Kathniel. Actually, wala ng Kathniel, no? Daniel at saka Ma'am Catherine, mga kasembreros kagabi. May mga videos dito na kung saan ay parang sa malayo. Tapos si Ma'am Catherine at ang iba pang artista ay papasok, no, sa stage, mga kasembreros, or palabas sa stage. Parang sa kanilang siguro production number or parang yung sa kabuuan ng mga kasembreros ba, no, pang kalahatan na magtitipon-tipon ang lahat ng ABS-CBN talents, mga kasembreros. Dito ay kasama ni Ma'am Catherine ang Franceth, si Francine Diaz at saka si Seth Federlin, mga kasembreros, na kung saan ay inihalal ng PMPC Star Awards for Movies na Best Love Team of the Year na ang Franceth, mga kasembreros. Pero hindi ko pa walang malinaw na dito na nagkita ang talagang iniiwasan na nila ang isa't isa, mga kasembreros, no? Wala na pong Kathniel kasi nga Kathden lang ang super bagay at Kathden lang ang sakala, mga kasembreros. So naka-move on si Ma'am Catherine. Ito yung sabi niya na naka-move on siya, yes, pero she must have distance, no? Maglalagay siya ng space, mga kasembreros, between her and Daniel Padilla, mga kasembreros. So yun, no? Talagang may mga umaasa pa rin kasi talaga na magkakabalikan ang Kathniel, mga kasembreros. Si Sir Daniel Padilla ay masaya na ngayon sa kay Ma'am Kyla Estrada, mga kasembreros. Andito na actually sa dito si Joshua Garcia. So medyo madilim siya, no, kasi nga backstage, mga kasembreros, walang gaanong ilaw. Tapos parang hapyaw lang din na nakikita kay Ma'am Catherine Bernardo, mga kasembreros, no, at saka sa Franceth. So yun po, no. And then ito, natutuwa ako dito sa post ng Sky Heart, mga kasembreros. So sa Kathden nga, no, ng super bagay talaga ang Kathden, mga kasembreros, which is definitely true. Sila lang yung parang nire-reserve kasi nila, no, yung kanilang relationship. Hindi sila yung rush yung desisyon, kasi maraming na after ng movie o sila na agad parang naibulgar na sila, parang nakikita na sila sa public, nakikita na sila namamasyal agad-agad. So spotted na namamasyal sa beach, and so maraming ganun no, nagkaroon na ng movie, naging close lang, tapos sila na agad, no, ganun, mga kasembreros, kasi nga nagka-developan dun sa movie, mga kasembreros. Pero sila nagka-developan sila, mga kasembreros, pero may self-control, meron silang may disiplina, kumbaga pa, when it comes to jumping into a deeper relationship, mga kasembreros, ang Kathden. So may wisdom sila ba when it comes to relationship, no? Lalo na Sir Alden, talagang magusto niya, parang expert siya sa pag-handle ng relationship, mga kasembreros. Unlike sa iba na sige, jump na agad nakita na agad na magkasama. So parang sila, they really value relationship, mga kasembreros, especially kapag husband and wife, boyfriend and girlfriend na relationship, mga kasembreros. So yun po, no, hindi iba talaga sila, mga kasembreros. Hindi sila katulad ng ibang mga love team lang, mga kasembreros, na nagka-tandem lang sa isang pelikula. Ay sila dalawa, di ba? Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again. So yung iba talagang nakita mo magkasama na sila, spotted na sa restaurant, kumakain, nag-beach, and so pero sila hindi. So 9 hours ago, no, post ito ng Sky Heart. Super bagay talaga ang Kathden Love Team. Tapos yung picture nila, yung picture na ito ay edited lang po, mga kasembreros, ha. Kailangan ko maging honest. Yung naka-white sila dito, tapos parang sila naka-white, tapos parang nasa
labas sila ng field, mga kasembreros. And then sa Ma'am Catherine, ang cute dito ng caption actually, no, dun sa may Christmas party pa nila kagabi, spotted siya sa hagdan yata. Parang nag-aantay siya ng kanyang turn para kumanta or para mag-perform, mga kasembreros. So yun nga ay naka-brown si Ma'am Catherine, naka-heels ng siguro 3 inches. Tapos ay dito, nag-aantay siya dito ng kanya. Ay, ang cute ng ang cute ng caption ng nag-post nito na yung sabi niya, yung makita mo lang siya sa malayo, no, parang fulfilling na at saka masaya ka na, mga kasembreros, kahit sa malayo mo siya makita ang the one and the only phenomenal box office cinema queen, Tequila Queen in Asia's multimedia superstar, mga kasembreros, si Katring, no? Si attorney, mga kasembreros. Ang cute niya dito kasi talagang hindi siya snobber na artista, kahit naisipin mo pa na siya ay unreachable star na kasi nga pataas ng kanyang narating sa buhay, mga kasembreros, no? Phenomenal box office cinema queen, Tequila Queen, no? Bilyonarya na siya at the age of 29, mga kasembreros. So 29 ha, bilyonarya, hindi milyonarya, mga kasembreros, according nga dun sa Philippine history or Philippine history, mga kasembreros. Pinoy history, no? Na ina-flash natin kahapon. So si Sir Alden ay yun din, no? 880 plus million. Pero nga, sabi nga kahapon, kung siguro walang charity at saka maraming foundations na tutulungan Sir Alden, maliban pa sa mga nagpapautang siya minsan na libre na lang, ay siguro ang daang billion din po ang kanyang pera, mga kasembreros. So yun, tapos dito yung kit-kit si Ma'am Catherine, nag-wave siya, no, or nag-hi sa mga nag-video sa kanya, mga kasembreros. So ang ganda ni attorney dito. And then ito, so nagbahagi, no, ng mga pictures ang ABS-CBN, yung magkakasama sila, yung buo sila, mga kasembreros, na maraming artista, tapos may tower sa likod. So after ng performances ni Ma'am Catherine, which is nakadalawa siya kagabi, no, dalawa sila ni Julia Montes, tapos isa sa kaya James Reid at saka kaya Mama Salvador, tapos nagbihis na siya, no, nung kanilang pinaka main na t-shirt na kung saan ay naka-blue siya, mga kasembreros, no, na may nakatatak na parang green, blue and red, na kung saan ay ito na yung buo sila, mga kasembreros. So yun, love, joy, hope, mga kasembreros, ang kanilang tema ngayong 2025 Christmas party ng ABS-CBN, mga kasembreros. So ayun, pero yun, enjoy lang si phenomenal box office cinema queen as expected. And then ito, next item natin, mga kasembreros, nag-share na ang isang isang admin, kasama si Julia Barreto naman ito, mga kasembreros, no? At saka si Ma'am Catherine ay naka-black. Medyo bata-bata pa sila dito, if I'm not mistaken. Ito pa yung time na meron silang grupo na magkakasama sina Liza, si Janela Salvador, mas bata-bata si Janela Salvador eh. So pero yun, parang Liza, si Nadine parang hindi na nakasama eh, si Julia, Liza, and basta parang 4 yun sila, mga kasembreros. But correct me if I'm wrong, no, sa mga pangalan, pero yun ang tatandaan ko na may grupo sila dati. Nung nagpe-perform pa sila sa ASAP, yung mga teens days nila, mga kasembreros. And then ito, ang cute ang ginawa ng isang fan dito. Ginawa niyang volleyball players ang Kathden, mga kasembreros, no? Si Ma'am Catherine ay naka-red and white, yung combination ng kanyang damit na kulay. And then si Sir Alden naman ay blue and white naman. Tapos may hawak sila kunwari na bola. Tapos yung iba naman dito ay parang nagpa-picture lang sila, no? Tapos sa likod may mga volleyball players kunwari, mga kasembreros. Yun ang kulit lang. Kathden. Pero itong mga pictures na ito ay edited lamang. Tapos yung isa dito ay parang nasa rancho ang Kathden. Tapos may dito parang may gitara, no? Si Sir Alden, pareho silang may sombrero.
na kung saan ay para sila mga sendero, sendera, mga kasombreros. Ang cat. Then si Sir Alden ay red na stripes, tapos yung Catherine naman ay naka white, mga kasombreros. Pero yun nga, no, ang picture na ito ay edited lamang, mga kasombreros, ng mga Kathleen admin. So ang cute lang, no, kasi madami ang mga Kathleen admins at saka naniniwala talaga sa magic at saka sa love team ng Kathleen, mga customers. Ano lang yan, gaya sasabi ng marami na low-key, no, at saka private lang talaga ang Kathleen, mga kasombreros. Kumbaga pa, they don't want to expose too much sa social media. And they're single, no? Parang malaya silang gawin yung kanilang kanilang gustong gawin, mga kasombreros, sa buhay, no, sa present. And then ito na nga si Ken ay nag-post ng kanyang obra maestra na naman sa Fulkerson Mansion, mga kasombreros, dito sa kanyang ginawang Christmas decor, mga kasombreros. So 15 days to go. Hindi ko alam kung nagpagawa rin si Ma'am Catherine, pero kung meron man yan ay ipopost din yan ni Ken, mga kasombreros. Pero so far ay wala, no. And parang natapos na yung yung ginawa ni may mga Christmas decor na kasi rin ang Bernardo family, mga kasombreros, no. So kung kaya ay sa Fulkerson Mansion na lang si Sir Ken, mga kasombreros, gumawa ng dito ng Christmas decor. So dito, as usual, ay ang ganda ng output, no, ni Sir Ken, mga kasombreros, kasama ang kanyang team. So marami sila dito, no? Hindi lang siya nag-iisa, mga kasombreros, na gumagawa. So team effort. Pero palagay ko furnishing, parang polish na lang ginawa ni, parang konti na lang, kasi last year ay yun yung parang may mga ginawa silang mga mga poste, mga structure ng Christmas decor. Pero ngayon ay parang konting design na lang siya, mga kasombreros, kasi nga nasimulan na nila last year. And then ito, issue sa ilong, no, ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Si Mama Girlizel Shin Osni, tangos ng ilong, heart. Oops, natural yan, hindi pinagawa. So meron siyang patama, mga kasombreros, kasi marami rin ang nagpunteriya dati na yung ilong ni Ma'am Catherine ay pinagawa, no. Nasa lahi talaga nila yung matangos ng ilong, mga kasombreros. Ang picture dito ni Ma'am Catherine ay naka-side view siya. Tapos yun nga, no, para ma-emphasize yung ilong niya, mga kasombreros, na matangos. At saka hindi po yan pinagawa, kasi nasa lahi nila talagang ang matatangos ang ilong, mga kasombreros. So yung iba nagpagawa, pero si Ma'am Catherine ay natural. Simula pagkabata, yung kanyang ilong, mga kasombreros, ay walang rhinoplasty, no, or walang surgery na ginawa dito para tumangos ang ilong. Sadyang nasa genes nila, mga kasombreros. Kasi kahit yung mga ate niya, no, nagmana, kaya mamin, mga kasombreros. So yung ilong nila, mga kasombreros, no, so talagang yung ibang tao lang ay ginagawan siya ng issue, mga kasombreros, na kunwari ay nagpagawa ng ilong. Kasi marami na yun, no, yung nagpapagawa ng ilong, mga kasombreros. Si Ma'am Sanya Lopez, kahit yung mga vloggers na iba, no, nagpapagawa sila. Pero yung kay Ma'am Katrina Velarde, parang may issue yun dati na parang napapabalita na parang pinatanggal niya. Kasi parang nahihirapan siyang huminga, something like that, no? Parang nagkaroon ng konting aberya after 3 years or 5 years yata yung kanyang rhinoplasty, mga kasombreros, nung nagpatangos siya ng ilong. So may mga vloggers din na iba in social media influencers na nagpapagawa ng ilong, mga kasombreros, but not Ma'am Catherine. Kasi kung afford lang, ay afford of course ni Ma'am Catherine na magpagawa ng ilong, mga kasombreros, but she stays natural and she wanted na natural, mga kasombreros, sa kanyang katawan. And then ito, 11 hours ago, nag-post ang GMA Network about kay Sir Alden, no? Alden Richards through the years, Asia's multimedia star,
celebrated his 15th year in showbiz yesterday, December 8. So December 8 mga kasombreros, no? Pero yung kanyang celebration sa fan meet ay sa December 13. From being an Aldab sensation to being a Diamond Record Award holder as a singer and now directing films, may you add more feathers to your cap in your career. Tapos yung mga pictures ni Sir Alden nung nagsisimula pa lang siya hanggang sa through the years ba, no? Throwback hanggang sa present yun na mga pictures mga kasombreros. So medyo konti lang yung na-flash ko na or nakuhaan ko na screenshot mga kasombreros yun ng pictures kasi parang ano yata ito 7, 8 na mga pictures niya mga kasombreros. So yun, alam naman natin na si Soiti ay talagang minamahal ng GMA Network mga kasombreros. Kasi parang nagiging asset na talaga siya ng GMA. Kumaga pa hatak siya, no, sa mga revenue at saka sa mga endorsements, no, ng GMA mga kasombreros. So sa dinami-dami ba naman ng kanyang brands ay siya yung isa sa mga tagahakot, kumaga pa number 1 na tagahakot ng companies na nakikipag-collaborate sa GMA because of and by the way na parang Viva artist. So hindi ko lang alam kung ano yung sharing ng shareholders or sharing ng kanilang stocks niyan mga kasombreros or commission when it comes sa ganyan. So kasi GMA siya, 'di ba? Pero nakasign siya sa Viva Artist Agency. So ganun po siya. And then the last item ay ang verse ni Sir Alden, no? Medyo matagal-tagal din siya hindi nakapag-post ng verse dahil sa sobrang busy. Emmanuel, sabi niya dito ay Isaiah 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So napakaganda ng verse na ito kasi magpapasko na, di ba? So ginugunita yung pagkapanganak ng ating manliligtas na si Jesus Christ mga kasombreros. So Isaiah 14, yung Isaiah 7 or Isaiah na book mga kasombreros sa Old Testament. Pero naganap yung prophecy sa New Testament, no, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Grabe, no? Old Testament tapos New Testament ay ilang generations pa nakalipas. Pero that's the amazing work of God mga kasombreros in His Spirit and His Word na dito kahit na ilang generations pa ang dumaan, basta sinabi ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari. Wala makakahadlang kahit na sino pa man mga kasombreros. So yun siya. Alright, so yan lang actually sa ating captain items, no? Sana pa ipangyan pa natin ang Word of God. Today is December 10, 2025. 15 days to go, 14 days to go na lang, Pasko na. Sa mga nangangaroling ay gandahan natin para mas malaki yung dito ibibigay ng may bahay, may-ari ng bahay mga kasombreros. Sin lamang po and blessed Wednesday po sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title natin ay Hindi na Nakakagulat. Bakit kaya? 1 John chapter 3 verses 13 to 14. Do not marvel. Huwag na tayo magulat, no? My brethren, if the world hates you, we know that we have passed from death to life, because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. So ito mga kasombreros, no? Napaka-lalim na turo niya Apostol Juan ng Panginoon sa atin mga kasombreros, especially sa mga nangyayari sa ating mundo. Yung tayo po ay kamuhian, yung tayo po ay persecute mga kasombreros, yung tayo po ay hindi. Kung pa parang, kasi may mga atheist tsaka mga antikristo mga kasombreros. So sila yung mga hindi naniniwala sa Diyos. So yung mga tao ng Diyos, yung mga nagsishare ng gospel, ay kanila pong ino-oppose mga kasombreros. So sabi niya dito ay huwag tayo magulat, no, kung ang mundong ito ay kamuhian tayo or hindi maniniwala sa atin or galit sila sa atin. Kasi imagine, Jesus Christ, ang ginawa niya ay nagpagaling ng mga may sakit at saka gumawa ng napakaraming milagro mga kasombreros. Yet people put Him to death mga kasombreros on the cross. Although it was part of a great and amazing plan or plan of salvation mga kasombreros ng ating Diyos. Pero even the apostles, no, ay yung kamatayan nila ay hindi makatarungan mga kasos. And yet God made them righteous mga kasombreros and consider them victorious. So kung tayo po ay sa mundo na actually
especially dito sa Pilipinas kasi hindi naman tayo under ng communist or kung anumang mga type of government na ipinagbabawal yung pag-share ng faith, yung pag-share ng gospel. So unlike sa ibang bansa na talagang pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay pinapersecute mga kasambreros, at saka yung iba nga, di ba, pinupugutan pa ng ulo, pinagbabawal ang Biblia. So dito sa atin talagang pinagpala tayo sa Pilipinas na tayo po ay malaya at saka may freedom tayo na makapag-share ng ating faith mga kasambreros kay Lord Jesus Christ. So wag daw tayo parang yung isang taong mabait tapos yung mga taong may mga taong dito yung mga loko-loko, mga ganon. So pag ang tao mabait ay nandyan yung taong loko-loko tapos niloloko-loko niya yung taong mabait. So parang hindi na yun nakakaano kasi nga mga loko-loko sila mga kasambreros na parang hindi na siya nakakagulat. So we know that we have passed from death to life because we love the brethren. So ito naman ay pagmamahal, no? Reminder ni Apostle John na ang ating mga kapatiran, yung ating pamilya, yung ating kapatiran sa pananampalataya, sa simbahan mga kasambreros, kapitbahay natin, ay mahalin natin sila mga kasambreros, no? Ito yung patunay na tayo po ay kilala natin ang Diyos kapag tayo po ay nagmamahal because God is love mga kasambreros. And he who does not love his brother abides in death. So napakatindi, no, ng reminder ni Apostle John dito na kung sino man daw ang taong hindi nagmamahal sa kanyang kapatid or sa kapatiran mga kasambreros ay nasa kamatayan or sa kampo ni Satanas mga kasambreros. That is why it's really important to love the brethren and love the people around us mga kasambreros. 1 John chapter 3 verse 13 speaks about a reality that can be difficult to grasp. The idea that if we are living as followers of Christ, we may face hate from the world. This verse reminds us that we should not be surprised if people respond negatively to our faith and values. So yun nga, no? Huwag tayo magulat na kung negative at saka hindi sila naniwala sa pananampalatayang meron tayo mga kasambreros, because during the time of Apostle Paul, of Jesus Christ, and the prophets mga kasambreros, imagine, no? So bago nilikha yung or bago na yung Biblia, nandun na yung mga opposition, nandun na yung kampo ni Satanas mga kasambreros. So wag na tayong magulat kung sa ating generation ay andun pa rin sila, no? Because Satan is also working double time para kalabanin, no, ang mga tao ng Diyos mga kasambreros. When we align ourselves with God, embrace His love, we inevitably stand in stark contrast to the ways of the world. People who disregard God might view our commitment as a threat to their own lifestyle or beliefs. This hostility is not something we seek to provoke. However, it often arises naturally as we stand firm in our conviction. So, yan mga parang kung ano yung majority ng mundong ito ay huwag nating sinusunod. Okay, ganun siya mga kasus. And if we oppose sa mga paniniwala na mali mga kasambreros sa mundong ito, ay pinapersecute nila tayo, no? Parang hindi tayo sinasali mga kasus, especially sa mga pamahiin, sa mga tradisyon, sa mga kultura, sa mga santo-santo. So yun siya talaga mga kasambreros na talaga marami ang mas marami ang gumagawa ng mali at saka mali yung paniniwala nila mga kasus. They don't exactly know na mali pala ito because siguro hindi malalim yung pagkakaalam nila sa Biblia, hindi nila masyadong naunawaan, kung kaya sunod na lang sila sa uso, sunod na lang kung ano ang majority, sunod na lang kung ano yung ginagawa ng marami mga kasus. Well, majority is not always correct or right mga kasambreros, parati natin tatandaan. That is why parati nating sinasabi na at nire-remind, and even the Bible itself, na yung pagbabasa, pag-aaral ng Biblia mga kasambreros ay napakahalaga po mga kasambreros. When we walk to the light or in the light of Jesus, we become beacons of His love and truth. Unfortunately, this brightness can sometimes expose the darkness around us, leading to reactions from those who prefer to remain indifferent or hostile towards spiritual matters. This hostility may manifest in many forms, including ridicule, gossip, or even exclusion from social groups. So,
yung tawag dito, yung persecution na ito ay maaring sa form ng ridicule, no? Yung parang kinukot siya, no? Tinutukso ka, no? Pa Bible ka pa, oh banal ka na. So ganun mga kasmeros, no? Pa pray ka pa, no? Ganun din naman ugali mo, pasimba ka pa, ganun din naman ugali mo. So yun, no? Yun yung mga forms niya. So gossip, no? Chismis, no? Pinagchichismisan ka mga kasembreros, na ganito si ganyan. So even exclusion from social groups. So yung hindi ka na sinasali, Christian yan, may born again yan, so hindi natin isasali dito sa kasi baka hindi yan, ganyan. So ganun mga kasos, no? So yung mga reactions nito from other people should not shock us, no? Hindi dapat tayo ma-surprise or magugulat na mga kasembreros. Instead, we should keep pressing forward knowing that our security is found not in human approval but in divine acceptance. So kasi hindi naman sila mag-approve sa atin in the end, no? Yung mga tao, yes, we can love people and we should love people mga kasembreros, pero hindi sila yung mag-judge sa atin. Yung pinaka-judge natin ay si God the Father. So we rather obey His word mga kasembreros than compromise or isa pa walang bahala mga kasembreros ang kanyang salita. It is essential to offer love and grace even to those who hate us. Possibly evangelizing to someone who is hostile toward our faith can lead them to a transformative experience with God. So ito nakaka-amaze mga kasembreros. Kasi minsan kapag mortal enemy mo, parang number one enemy mo siya, tapos invite mo sa church, nagbago. So magiging paraan pa yon or magiging daan na nagbago siya dahil sa iyo kahit na magkaaway kayo mga kasus. Marami nangyaring ganyan na kahit na kinalaban sila or parang inilumusta sila, bagkos ay binilikan nila ng kabutihan, at saka binilikan nila ng pagmamahal ng Diyos. So mas lalo silang na-transform, no? Maging sila ay na-convert mga kasembreros into Christianity. So meron akong istorya narinig for how many times, siguro na-replay ko na siya ng 100 times mga kasembreros. Yung si Joseph mga kasembreros, Joseph the Masai, Joseph the Magi or something like that, no? Tapos ito ay istorya sa Africa, no? Missionary sila mga kasembreros. And then araw-araw nag-preach, no? Jesus is the Christ, no? He loves you and so on. So sa isang village doon ay napuruhan siya. Tapos ang ginawa niya, binugbog siya mga kasembreros. The other day ay pagkatapos niya magpagaling ay bumalik ulit siya dun sa village na yun mga kasembreros. Yun, the same, Jesus Christ is coming, repent and He loves you so much, etc. etc. So binugbog ulit siya mga kasembreros, no? At ganun pa rin, no? Pero hindi siya nagpadala. Tapos the third time ay muntik na siya mapatay mga kasembreros. Pero alam nyo, nung mapatay, naghihingalo na siya, the same statement, the same shout mga kasembreros, sabi niya na Jesus Christ is the Lord, no? Ganun siya mga kasembreros. And alam niyo po, umiyak yung mga tao sa village. At saka from that day forward ay naniwala ng mga tao na Jesus Christ is the Lord. Grabe, no? Imbis na sumuko na siya, imbis na umatras na siya, lumipat na siya sa ibang lugar mga kasembreros, ay mas lalo pa siyang naging on fire na i-share ang gospel. And amazing yun kasi na-convert ang buong village mga kasembreros into a Christian community. So one of the amazing manifestations and events ng mga kasembreros ng kadakilaan at saka power ng Panginoon na if we are consistently sharing the gospel with love, with faith, and with patience mga kasembreros, ay hindi malabo ang transformation at saka amazing power ng Panginoon na mangyayari. Grabe, no? Napakaganda ng mga kasembreros. But in the meantime, yun lang sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa, at saka pagmamahal sa kapatiran mga kasembreros at sa ating pamilya. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.